Magandang gabi mga kababayan, narito ang ating pinakabagong ulat ukol sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like at i-share. Kung nasa Facebook ka, mag-follow at kung nasa YouTube ka, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga weather updates. Ngayon ay gabi ng Tuesday, August 12, 2025. At narito na ang pinakahuling ulat sa ating Mino-monitor na Typhoon Goryo na may international name na Podul. Ayon sa latest update ng PAGASA, ang sentro ni Typhoon Goryo ay huling namataan sa layong 440 km silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 km per hour malapit sa sentro at bugso na umaabot sa 150 km per hour. Kumikilos ito sa direksyong Kanluran-Hilagang Kanluran sa bilis na 25 km per hour. Dahil dito kay Typhoon Goryo, asahan ang rainy weather with gusty winds sa lugar ng Batanes. Samantala, ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas at kanlurang bahagi rin ng Mindanao. Inaasahan ang maulap na papawirin at scattered rains and thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soxargen. Pinapayuhan ang mga kababayan sa mga apektadong lugar, lalo na ang matagal ng inuulan, na mag-ingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng localized thunderstorms ang inaasahan. Mas aktibo ang thunderstorm activity sa Bicol Region, Metro Manila, Calabarzon at kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Maliban kay Typhoon Goryo, wala nang ibang Mino-monitor na low-pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa latest track ni Typhoon Goryo, posible itong maglandfall sa silangang baybayin ng Southern Taiwan bukas ng umaga o hapon. Posibleng lumakas pa ito bago maglandfall, ngunit inaasahang hihina at magiging remnant low pagsapit ng Friday, August 15. Pinakamalapit ito sa landmass ng Pilipinas bukas at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Dahil kay Typhoon Goryo, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Base sa latest analysis ng PAGASA, Signal number 2 ang pinakamataas na signal na maaaring ilabas para sa kaganapang ito. Gayunpaman, kung magkakaroon ng southward shift sa track o magbabago ang radius ni Typhoon Goryo, posibleng madagdagan ang mga lugar na sasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal. Sa epekto ng habagat, inaasahan ang malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa Babuyan Islands at hilagang bahagi ng mainland Cagayan at bukas naman sa Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. May inilabas ding weather advisory ang PAGASA kaninang 5 p.m. kung saan mula ngayong gabi hanggang bukas ng hapon ay inaasahan ang 50 to 100 millimeters ng ulan sa Batanes. Dahil dito, posible ang localized flooding sa urbanized, low-lying at malapit sa ilog na lugar, pati na rin ang landslide sa mga highly susceptible areas. Nakataas din ang gale warning sa Batanes kaya mapanganib pumalaot lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat. Iyan ang pinakahuling update sa lagay ng panahon. Para sa mas marami pang weather updates, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-follow sa ating Facebook at mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-activate ang notification bell. Ingat po tayong lahat!